kapuso, ito ang GMA News and Public Affairs Presidential Forum. Isang tanong. Umpisa na po natin ang ating tanungan. Ang unang sasagot ay si Senador Benigno Noynoy Aquino III. Si Senador Benigno Noynoy Aquino III, nagtapos ng kursong economics mula sa Ateneo de Manila University at saglit siyang nagtrabaho sa Central Azucarera Tarlac, kumpanyang pag-aari ng pamilya Cobanco. Naging kinatawan muna siya ng ikalawang distrito ng Tarlac sa loob ng 3 termino bago siya naging senador. Nakapagagda ng 3 panukalang batas sa Kongreso si Senador Aquino at siyam naman sa Senado. At ang magtatanong mula sa GMA News and Public Affairs, walang iba kundi si Binibining Mel Tiangco. Maraming salamat, Mike. Senador Aquino, narito ang aking isang tanong. Meron po mga nagsasabi na ang tanging panlaban nyo sa darating na eleksyon ay ang inyong apelido at ang inyong pagiging anak ni dating Pangulong Cory Aquino. Di umano'y wala pa daw po naman kayo napapakitang accomplishment o achievement. Ang tanong ko po, meron na nga ho ba? Ano po reaction nyo dyan? Palagay ko, lahat ng aming mga inimbestigahan, lahat po ng aming question sa budget, makakasabing marami-rami na po tayong nagawa. No? Yung for instance, sa 2009 budget, dalawa po kami ni Senator Pimentel sa buong Senado, ang talaga nagbabad para makita ang tamang paggugugol ng salapi ng bansa. Doon po sa yung mga sinalang po natin batas, palagay ko na, iba na rin po. No? Yung Intelligence Oversight Committee na pinakiusap po doon sa House na hindi ho nausbong, talaga naglalayo na malaman saan nga pupunta yung 24 or so line agencies, intelligence funds. Dahil pati ho yung COA chair na siya lang may karapatan tumingin, tila hindi ganun kaklaro rin. No? Yung ating mukay sa infrastructure, no? Para dumami ng infrastructure na kakulangan natin, para di umusbong ho yung ekonomiya, minumukay ho natin, wala nang 1 year of warranty period, may maintenance contract na ibibigay kung saan gagaranti ng kontratista yung lifespan ng isang struktura. Sa konkretong kalsada po, dapat 15 years. So, ang dulo po nun, wala ng interest para babuyin yung trabaho. At sa ganung paraan, kung ano man ho yung budget natin, taon-taon, napaparami natin yung ating infrastruktura, nababawasan yung kakulangan. Isang hadlang sa pagpasok ng mga negosyante, dayuhan at lokal po. At yun naman ang pagbibigay ng dagdag na trabaho at pagkakataon sa ating mga kababayan na magkaroon ng pag-angat ng antas ng kanilang kabuhayan. Maraming po salamat. Narito po naman ang katanungan ng ating media partner, ang Philippine Center for Investigative Journalism, si Malu Mangahas. Senator Aquino, ito po ang aking isang tanong. Kayo po ay tatakbo sa udyok ng mga kapanalig ng mga inyong nanay at tatay? At ang tanong ko po, sa sarili ninyong kakayanan, ano po ang 3 bagay na ipinapangako nyong kakamtin kung kayo'y palaring maging Pangulo? Yung unang-una po namin inaasam-asam po ay tinatawag na job generation. No? Nagsabi na nga yung tatay, bigyan mo ako ng trabaho, ako na bahala sa edukasyon, kalusugan ng aking mga anak. Pero pagkatapos po nun, yung edukasyon ang talagang gusto rin namin tukuyin ng gusto. Yan ang magiging susi sa pagsasayos na napakarami natin mga problema sa kabuhayan, sa hustisya at iba pa. Yung pangatlo, yung kalusugan, dahil talagang nakakagimbal yung mga ibang statistika na kung saan 62% raw ng lahat ng Pilipino ay hindi nagkakaroon ng pagkakataon makakita ng isang health professional. Pero meron pa rin kami pang-apat, yung judicial reform na siya rin po magiging sandata sa pagsasayos ng tiwali dito po sa gobyerno. Yun po ang aming mga hangarin, yun ang unang 4, pero marami pa ho kalinsunod ng pero yun ang unang 4 na gusto namin tutukan. Maraming salamat po, Malu. Thanks very much po, Senator, for that answer. Senador Aquino, ilang linggo na po nakakaraan, binuksan po ng GMAnews.tv ang kanilang website para bigyan ng pagkakataon ng publiko na makapagbigay din ng kanilang isang tanong. Narito po mga numero, maaari po kayong pumili ng isa dyan na siyang magiging tanong na inyong sasagutin. Anong numero po? Number 3 ho. Alam naman po natin na ang Pilipinas ay nabilang sa isa sa mga pinakakorap na bansa sa buong mundo. Ngayon po, kung sakasakaling mahirang kayong Pangulo ng Pilipinas, handa niyo po bang bitiwan ang pagkapangulo sa oras na masangkot ang pangalan nyo sa korupsyon? Mahirap naman yung oras na masangkot. No? Importante po, may karapatan lahat ng tao, semaho natin ang batas, inosente hanggang mapatunayan ng kasala. So may karapatan rin naman po, maski yung Pangulo, dito sa prinsipyo ng ating pong batas. Ngunit, ito ang sa akin siguro maiiwan lang
Ako po ay umabot na ng ganitong edad, nagkaroon po ng kapangyarihan kasama ng mga magulang ko at sa akin po sarili at hindi po natin ginamit yan para may usbong yung sariling pang-interes o yung sariling kapakanan. Bakit ko naman babaguhin sa panahon na malapit na tayo magretiro dito sa larangan ng buhay na to? Maraming salamat po sa inyo, Senator Aquino, Mike,